Ayan. Have a blessed divine hope, divine morning sa inyong lahat. Ngayon ay December 26, 2024 at ang oras ay insaktong alas 10 ng umaga. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una at higit sa lahat ay wala kong sawang aking itinataas, pinipuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Nawa ang espiritu ng kaliwanagan, katotohanan, katarungan, kapayapaan, kahinahunan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa ating lahat. Mabuhay ang nagmumula sa Maharlika Kingdom of God, the Lufa Subsulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa Perlas ng Silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Okay. Kumusta ang lahat ng ating mga kapatiran? Okay. This morning, makinig lahat ang may mga kamag-anakan sa ibang bansa. Okay? Kagabi, bagamat nagkaroon ng konting katuwaan, but sinabi ko naman that that is only occasionally lang naman yon. So, the most important is hindi tayo nagpabaya sa ating tungkulin. At hello nga pala kay Pastor Leonides, kay kapatid na Randy Bautista. Kumusta kayong lahat dyan? No, thank you so much sa pag-access sa akin kagay ng umaga. And thank you so much Pastor Leonides sa mga paalala nyo rin po sa akin. Thank you so much. One of my masabi kong isa rin sa aking mga mentor. At thank you so much sa lahat ng mga kapatid na concern. No, so natuwa lang ako. Actually, dapat kanina pa ako nag-FB Live. Kaya lang, nagligpit muna ako ng mga kalat kagabi. At thank you so much ulit sa ating mga visitors kagabi. Okay. Di ko na ito patatagalin kasi alam ko yung iba sa inyo is busy. Okay. This time, makinig lahat ang may mga kamag-anakan. No? Especially sa, ito familiar sa akin to especially ang nasa Bahrain, the Cyprus, the Gaza, the Georgia, the Iraq, Iran, and Israel, Afghanistan, and Armenia. Okay, makinig kayong lahat sa akin. This is the part of Timog Kanluran. Okay, Timog Kanluran. Okay. Bakit ko sinabi na makinig kayo? Lalo na may mga kamag-anakan sa lugar na yan. Actually, kagabi, ay nagkataon, yun nga, medyo nagkaroon ng konting katuwaan. And then, naawat na lang ka, Char. Hello nga pala dyan sa mga kasama ko. No? Okay? Habang kami ay nagkakatuwaan, no, hindi ko na lang sinabi sa aking mga friends, sa aking mga kaibigan, sa aking mga visitors that I saw Jesus Christ. He's sitting there, yan. Diyan siya nakaupo. Diyan, tapos nandoon kami, nag-inuman, dito siya. So, hindi na lang ako nagsalita. Then, pumasok ako sa kwarto. No, and then ayun, nagsidlak-sidlak siya. So you see, kahit walang ilaw, kasi yung iba nagsasabi reflection ng ilaw, hindi po, nakikita niyo naman po diyan di ba? So to make the story short, pumasok ako sa loob, and then I saw my body, no, na nakita yung kaluluwa bang tawag doon, na umano siya, umalis siya sa aking katawan. And ito share ko lang naman, pero hindi ko sinabi sa inyo maniwala kayo sa akin. But this is true to life story, no? Hindi to panaginip. I saw my body na naghiwalay yung aking kaluluwa doon sa katawan ko. And then I asked Jesus Christ, saan tayo pupunta? So, to make the story short, actually, hindi ko alam na this is the part of itong mga area na ito. Kasi, yun nga, itong mga area na binanggit ko, Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Gaza, Georgia, Iraq, Iran, at saka Israel. Ito yung mga lugar na kung saan dinala ako. So, I asked Jesus Christ,
bakit nyo po ako dinala dito? Ano ang meron dito? So, to make the story short, yung mga area na yan ay alalahanin natin ang prophecy is prophecy. Okay? To make the story short, yung area na yan, grabe talaga, no? Gutom na masasabi natin na kailanman ay hindi pa nangyari sa mga kasaysayan ng mga bansa na yan. Okay? Maraming mga bata, nakita ko kaninang kagabi, maraming mga bata na mamatay. At katulad ng prediction ng isa sa ating famous na nagpe-predict, si Madam Rudy Baldwin, no? Maging ako kagabi ay pinakita, maraming biglang magtutumbahan ng mga tao, no? Maraming biglang magtutumbahan ng mga tao. Okay? So, the bottom line is, katulad ng ito mga paalala lang ha, hindi ito inihahayag para sabihin na maniwala kayo sa akin. I am powerful because hindi ako katulad ng iba. Hindi ko to sinasabi, hindi ko to binabahagi para ma-amaze kayo sa akin, hahangaan ninyo ako, ma-believe kayo sa akin, maging famous ako. Kung hindi, ito po ay bahagi ng pagsunod sa ibinigay na pambihirang pagkakataon sa inyong abang lingkod. Okay? So kagabi, kumusta na yung mga kapatiran pala na nasa Negros na biglang nagkaroon ng baha na wala namang ulan. But anyway, tatapatin ko kayo. Base sa nakita ko, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo na may kinalaman pa rin ito. May kinalaman pa rin ito sa treasure. Okay? May kinalaman pa rin siya sa treasure. Alam niyo, sa isang nagtitreasure, no? Kapag masagi mo or magkamali ka sa trap ng water, ay malaki talagang tendency na magkaroon ng mga ganyan, no? So, paalala ko lang doon sa mga nagtitreasure na always i-secure ninyo ang safety, no? Lahat nakaplano yan, no? And based also in the analyzation, okay? So, isa yon sa mga reason kung bakit nagkaroon ng mga ganyan, no? Para sa kaalaman ng lahat. Okay. Dali lang ha. Inom lang ako ng water. Okay? So, mga mahal kong kapatid, kung mayroon kayong mga kabang-anakan sa mga lugar na aking nabanggit, pag-ingatan po ninyo sila. Okay? Pag-ingatan niyo sila dahil kung lindo lang pag-uusapan, itong mga nangyayari sa atin ay mga nakapropesya na ito. Itong katulad ko, because hindi lang naman ako ang naghahayag, no? Meron din sila dyan, sila pastor, no? Sa mga kasamahan nila Pastor Leonides, sila nga po pala, no? Kay kapatid na Randy Bautista, at saka sa iba pa na naghahayag, na nandoon yung paalala. Hindi ko kinukumpara ang sarili ko sa iba, no? Pero yun na nga ang sinasabi ko, na mag-ingat talaga kayo kasi marami talaga ang mga, kung sa bagay nakapropesya lahat yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ano ba ang palatandaan para hindi kayo maligaw, no? Kasi maraming naghahayag, no? Pero alalahanin ninyo that hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay maliligtas, no? Kasi yung iba, ginagamit ang kanyang pangalan at pati ang kanyang salita para lamang sa kanilang mga sariling interes, okay?
So mga mahal kong kapatid, uulitin ko, Afghanistan, this is the part of Timog Kanluran. Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Gaza, Georgia, Iraq, Iran, at Israel. Okay? Mag-ingat king lahat dyan, ano? Kasi maraming mga bagay na talagang wow, no? At kayo naman, inapatunayan nyo naman yan eh, di ba? Kayo na mismo, naglalabasan na yan, hindi pa lumabas sa social media na yan. Ibinahagi ko na sa inyo that sa panahon natin ngayon, meron na ang mga ibang nilalang na yung iba ay hindi nila ito nakikita. Hindi lang tayo ngayon ang namumuhay as a human being here in the planet Earth, no? So maraming mga bagay ang para sa iba is katakataka, but in my side, personally, no, ay para sa akin, hindi na bago sa akin yan. Okay? So this morning, mga mahal kong kapatid, itong palapit na New Year occasion, no, ng ano na yan, in the whole world, ay talagang New Year to. Ganun pa ma'am, even the bad times, no, ay pasalamatan pa rin natin kasi kahit papaano para yun kasi, 'di ba? Yun kasi ang paraan, 'di ba? Sabi nga, no, actually hindi lang ako nagpapayag nito. Lahat ng may tuhod ay luluhod sa nag-iisang Alpha Power Omega, no? So, dalangin ko na lang nawa ang espiritu ng katotohanan, espiritu ng kaliwanagan at espiritu ng katarungan ay mangibabaw sa ating lahat, no? So, alam nyo sa totoo lang, meron pang kahindi-hindi, no? Sabi ko nga sa inyo, di ba? Si Dragon, speaking of Dragon, ewan ko doon, ba't nanghina yun? Ewan ko kung bakit nanghina si Dragon. Minsan pag nakikita ko siya, no, ay tinitingnan ko na lang siya. So, to make the story short, yan namang bagay na yan ay darating din talaga ang perfect time na maging yan ay pakakawalan talaga yan. So, ito paalala ko lang kasi kung tutusin lahat ng mga yan ay nakapupisiya. Okay? So, ginamit lang ang katawang lupa para magpaalala sa inyo. Pero hindi ibig sabihin na I'm a powerful, no? Ako yung ganito, ako yung ganyan, no? Hindi ganoon, no? At saka pasensya na dyan sa isang grupo kasi kahapon, kinausap ako kahapon ng isa sa mga, I don't know kung ano niya to, no? Kinausap ako na kung po pwede, ay hayaan ko na lang at kung po pwede, nandun yung, hindi naman tahasang sinabi na makipag-isa sa kanila, pero ang sagot ko lang, paano ako makikipag-isa sa inyo? Gano'n na ang nakikita ko sa inyo ay ang inyong mga sarili lamang ang nais ninyong matanyag na kayo yung ganito, ganon, no? At katulad ng sinabi ko rin, no, at nagpasalamat ako kay Pastor Leonides, no, na sabi ko nga, Pastor, thank you so much sa inyong payo, but katulad ng sinasabi ko, as long as, no, as long as ang isang naghahayag tungkol sa Panginoon ay ipinapakilala nila ang kanilang sarili na sila ang Panginoon. Mga kapatid, ito, tandaan nyo to, maging sa mga kapatirang Muslims, makinig kayo. Alalahanin ninyo, maging sa panahon ng mga propeta niya noon, kahit kailan walang nagpakilala na sila ay Diyos, bagkus inihahayag ang kabanalan, ang katarungan, ang pagiging mabuti ng Diyos sa ating lahat. But never, no? Never niyong maririnig sa kanyang mga propeta na nagsasalita sila na sila ang Diyos. Bagkus
sila ay inutusan ng Diyos. In the book of Hebreo, paulit-ulit ito, kung noon ang mga tao kinakausap sa pamamagitan ng mga propeta niya, sa huling araw, kakausapin tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng anak ng tao. And speaking of anak ng tao, walang sinabi dyan na si Kordapyo, no? Ano ang palatandaan? Ano ang palatandaan ng anak ng tao? Sa panahon ni Jesus Christ, marami ang naghanap ng Misaya. Pero maging ang nagtanong, hindi niya alam na ang Misaya ay nasa harapan pala niya. At ito si Juan the Baptist, no? Actually, pinsan niya to eh. Pagkapahayag niya na ang Misaya ay ganito, hindi niya rin tahasang gi-specific na yung hinahanap niyong Misaya ay ayan si Jesus Christ. Wala rin siyang sinabi kung hindi naghayag si John the Baptist kung sino ang Misaya sa pamamagitan ng mga palatandaan na ganito. Okay? So, sana maging maliwanag sa inyo yan para hindi kayo maligaw. Okay? Para hindi kayo maligaw. Itong anak ng tao na pinag-uusapan, napakasimple lang nito, no? May nagtanong sa akin, Lidimen, sige lang kagsabig anak ng tao. Ang sarili mo ba ang inihahayag mo? Ito lang ang sagot ko. Alam nyo, maging si Panginoong Hesus ay hindi niya tahasang ako ang Misaya. Kung hindi, dinaan ito sa mga talinghaga at sa kanyang mga nagagawa. Okay? Anak ng tao. No? Para hindi kayo maligaw, no? Napakasimple lang. Kaya dito, no? Saan may makikita sa Hosea chapter 1, verse 8 ba 'yon? No? Na laging magbasa ng banal na kasulatan at pagbulay-bulayan ito, no? Kasi that's the way, mahal palihog agad atong kapag ganing efficacy, no? That's the way para yung sinasabi na panatilihin ang langis sa ating mga ulo, ito yung word of God. Sa pamamagitan niya na puspos kayo ng salita ng Diyos na may kibat ding gawa, kasi alam nyo, maging ang pananampalataya ay maituturing na patay kung wala kang gawa. Alam nyo naman ito eh, no? So, this time, no? Ingat kayo. Kay, sabi ko sa inyo, nako, ito, paulit-ulit man para sa iba, no? Ginagawa ko, this one, efficacent, ilalagay ko sa cotton, char, no? Para mawala yung ninyo, yung mga bara-bara sa ilong ninyo, no? So, ginaganon ko siya. Kaya wala ako ng roll. Okay? Okay. Mga mahal kong kapatid, pag-ibayuhin ninyo, pagtibayan ninyo, no? Ngayon sa ibang bansa, hindi ako nagkamali, may mga lindol na naman nangyari. Ito yung sinabi ng PhilBox na it is possible that 8.1, kung magkaroon man dyan ng lindol sa Maynila, magkaroon ng 8.1, no, initial yan. Pero for me, according sa monitoring through the system, it's not only 8. Abutin siya hanggang 10. So, gaano kalakas yan? Na mga bitak-bitak talagang mga lupa niyan. Kaya kayong, may paalala din ako sa mga mayayaman Mayayaman na mga mata pobre, kasi hindi naman lahat. Ulitin ko, doon sa mga mayayaman na mga mata pobre at doon sa mga feeling mayaman, huwag kayong masyadong mataas ang tingin sa sarili ninyo. Natila ba na porkit kayo ay may pera, ay lahat na ng bagay ay magagawa nyo na. Okay? Dahil baka makatulad kayo ni Lazaro,
no? Na yung kanyang amo, no? Kanyang kapitbahay ba yun, yung amo niya? Kaya nagkita sa kabilang buhay, no? Itong kawawang Lazaro na kinakawawa ng kanyang kapwa, no? To make the story short, huwag niyo ipagmayabang kung ano ang mayroon kayo. May mga anak kayo sa abroad, no? May mga ganun may mga ganung klaseng tao. Hindi ko nila lahat, pero nangyayari ito in reality. Porque may anak sa abroad, porket abroad, akala mo, no? Akala mo magagawa na niya lahat ang bagay na gusto niya, nagkamali kayo. At yung tungkol dyan, yung mga kaguluhan ng mga nakaw-nakaw ng pera, buti nga ngayon medyo nanahimik sila, no? Kahit ubusin ninyong nakaw yan, mawawalan na rin ng silbi yan. Sinasabi ko sa inyo, palala ko sa inyo, ha? Sa propesiya nga kahit mga ginto, pilak, mga diamond man yan, kung anong mga mamahalin, kahit igulong-gulong yan, no? Hindi na masyadong hindi na papansinin ng mga tao yan, no? At kung tungkol sa mga kapirahan, kung tutuusin, nunid na rin para magprinta ng pera. Ngayon, yung tungkol sa quantum financial system, no? Ako na rin ang nagsasabi sa inyo, abangan nyo to. Excited to, 2025. 2 plus 0 equals 2. 2 plus 4 at 2 plus 2 equals, para maliwanag nga sa inyo dyan, be. Alam nyo, may kinalaman to sa nabulol ako. Numerology, no? Ayun ko kung ito, ha. Diyos ko. 2 plus 0, ayan, 20 equals 2, diba? Tapos yung 2 naman, i-plus mo ngayon sa 2 equals 4. Okay? Tapos, i-ano mo yan siya? 2 plus 0 equals 2. 2 plus 2 equals 4. No? Okay? So, itong i-add mo yan. Teka lang. Okay, 2 plus 2 equals 4. And then yung 4, i-plus mo ngayon sa 4 equals 8. So, ang 8 is infinite. Okay? Ang 8 is infinite. Pero ganun pa man, kailangan ang tao kasi nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay? Ngayon, pag ang ginagawa ng tao ay hindi nalulugod ang Diyos sa atin, yung mga tinatawag na mga release, walang kamatayang release. Diba? Dapat ilang taon na ba tayo nagbabangayan dyan sa sasabihin ninyong release? Si Lidimi naman, walang release. Ilang taon na ba tayo nagbabangayan? Pero gusto ko lang palalasin nyo, no? Kayo ba, wag ninyo kong kainisan pag sinabi kong walang release. Ako'y nagpaalala lang, ako ginagampanan ko ng trabaho ko at napatunayan ko naman sa inyo. Kaya, papatunayan ko rin sa inyo na yung sinasabi nilang quintal money ay Lidimin Canoto declared. Yung mga quintal money na pinagsasabi ninyo, ewan ko na lang sa inyo. Magiging kabiguan niyo naman ito. Ang mabuti pa, marunong tayong makontento kung anong mayroon. Magkaroon tayo ng kalakasang physical, mental, higit sa lahat, kalakasang spiritual. Sapagka ngayon, yan ngayon ang tatlong sangkap ng buhay na kailangan natin. Ulitin ko, pagsikapan ninyo, ito yung pinakamahalagang sangkap sa ating buhay. Kalakasang physical, kalakasang mental, higit sa lahat, kalakasang spiritual. No? Nawa mapagtagumpayan natin ang another challenge for 2025 sa ating mga buhay. Ngunit subalit datapwat, habang may buhay, may pag-asa, kaya wag din kayo mawala ng pag-asa. No? Meron akong sa inyo, meron akong ibabahagi sa inyo. Okay? Bagamat sinabi ko na paalala doon sa mga matapobre,
At lalo na dyan sa mga, about sa mga kalupaan ha, mga kapulisan natin. Alam nyo kasi, sa ancestral domain na pinag-uusapan, no? Meron tayong balance diyan, no, para sa ancestral domain, no? I, Lidimin Canoto, declared, nakikiusap ako sa mga hepe ng ating mga kapulisan. Igalang po ninyo ang ancestral domain. Okay? Sana po hindi yung, kasi ang pulis, ang trabaho ng pulis is para sa kapayapaan. Okay? Para sa kapayapaan. Pagdating kasi ng kalupaan, no? Bagamat, ito nga mga tinatawag na mga, tama din naman yun, no? Itong mga sinasabi, mga authority, no? Ng itong mga korte natin is, wala ng bisa, no? Sabi nga ni kapatid na Bae, Lourdes Infante, no? Tama yon, ako sang-ayon ako doon. Kaya para sa ating mga kapulisan ha, mga kapatid na mga kapulisan, ako po ay ginagalang ko po kayo, no? Pero pakiusap ko lang sa ating mga hepe ha, no? Yung mga naka-in-charge sa bawat region, pakiusap lang ha. Pagdating ng ancestral domain, wag na wag po kayong basta-bastang pumasok without coordination. No? Igalang nyo po ang ancestral domain. Okay? Yan po ay tahasang pakiusap ko sa inyo, mga kapatid kong mga kapulisan. No? Ito namang ano dito, alam niyo yung nangyari sa Negros? Kung sa bagay, no? Nandyan yung isang dragon. Nag-usap kami nung nakaraan, no? Yung isa sa dragon. Tao yan, merong dragon dyan sa Negros na tao yan siya, tao siya ngayon, pero in the right time, magiging dragon yan. So, tama ang sinabi ng ating mahal na kapatid na former Vice President Leni Robredo na ang Pilipinas ay puno ng kababalaghan. More mysterious dito sa ating planeta. Lalo na sa atin dito sa Pilipinas. Yung iba, nung una, pinagtatawanan ako. No? Pero, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo dahil lumalabas talaga ang katotohanan. Lumalabas talaga ang katotohanan at pinupuri ko, dinadakila, nilululhati, pinansasalamatan ang pinakadiyos ng kaliwanagan sa pambihirang ipinagkaloob niya sa akin. No, actually po, hindi lang naman ako ang pinagkalooban eh. Kasi in the Bible, merong ang tinatawag dyan na 144,000, no? Na binabanggit dyan na mga mahal kong kapatid, na tingnan mo dito sa amin, medyo iba yung panahon, no? Nandito ako sa Mindanao. Mount Apo. O, ayan. Get ready ha. Taga Davao. Handa-handa kayo ha. Kasi, may nakita ako sa, paano pa pag-join? Ay, Misael wants to do, paano mag-join? Turuan nyo nga ako. Paano ba dito? Paano ba to? Paano ba to? Halimbawa gusto mag-join ng kapatid. In fairness, hindi ko to alam. Paano ba to? Ay, ano ba to? Accept. Tama ba to? Sandali.